Magandang gabi, Pilipinas. Isa na namang nakakabaliw na kwento ang hatid ko sa inyo ngayong gabi. Isang liham mula kay Bright tungkol sa kanilang kakaibang pakikipagsapalaran ng kanyang tatlong matalik na kaibigan. Halina't samahan ninyo ako sa kwentong Apat Dapat, Dapat Apat. Nagsimula ang lahat sa isang aksidente. Apat na kabataan, si Bright, Dolly, Guy at Reese, ang muntik nagbalaglag sa bangin habang nasa isang bus. Pero sa isang milagro, sila'y naligtas. Mula noon, nangako sila. Magkakaibigan tayo habang buhay at kahit sa kamatayan. Mga Mars, ang hirap talaga ng buhay dito sa barangay. Kung hindi pa ako nagbukas ng punerarya, wala tayong makakain. Tama ka, Bright. Pati nga pagtuturo ko ng piano, puro utang na lang ang bayad. Ako nga, sa MMDA, puro away ang trabaho. Hindi ko na nga nakikita ang anak ko. Ako pa kaya? Dalawa na ang anak ko tapos si Totoy Bato puro tulog at kain lang. Alam nyo, may naisip ako. Bakit hindi na lang tayo mag-abroad? Malaki ang kita doon. Mag-abroad? Sigurado ba kayo? Riz, payag ako. Pero sa isang kondisyon. Bumalik ka ng ligtas pagkatapos ng 6 na buwan. At ayun nga, nagpunta ang apat sa Hong Kong. Pero, hindi naging madali ang kanilang buhay bilang OFW. Ang gwapo ng amo ko, pero bakit ang inaalagaan ko matandang girlfriend niya? Habang sila'y nag-uusap sa cellphone ng kanyang mga kaibigan, biglang tumawag ang kanyang amo. Bright, bakit ang tagal mong maglinis ng kwarto ko? Hindi ba sinabi ko gusto kong makintab ang bawat sulok at yung mga damit ko siguraduhin walang isang kulubot? Mamaya na lang ako sasama sa usapan nyo. Tinatawag na ako ng amo ko eh. Ang daming turban. Akala ko madali lang maglaba. Pero parang mas mahaba pa to sa EDSA. Gay? Bakit hindi pa tuyo ang mga damit? At yung car ko, nasa na? Gusto kong kumain. Ngayon din. Opo, sir. Saglit lang po. Tapusin ko muna. Ako naman, 3 batang may German measles ang binabantayan ko. Ako? Kinulong ako sa kwarto, ni pagkain wala. Riz, where are you? Clean the whole house now and feed my goldfish. Linggo na pagkikita ng mga OFW, pero walang Reese na dumating. Nag-alala ang tatlo hanggang nalaman lang patay na si Reese. Ano? Paano nangyari yun? Sabi ng balita, kinain daw ni Riz ang mga goldfish ng amo niya dahil sa gutom. Diyos ko, anong gagawin natin? Siguradong papatayin tayo ni Totoy Bato. Nagdesisyon ang tatlo na iuwi ang katawan ni Reese na kunwaring buhay. Pinaglalabanan nila ang guilt at takot habang nagtuturo ito ng mga mahahalagang aral. Nasaan si Riz? Bakit parang hindi siya nagsasalita? Heto siya. Buhay na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtatunat ng magkakaibigan na panahon na para unahin ang kanilang mga sarili. Pagod na akong bumuhay ng tamad na asawa.
Ayoko nang magpakamartir para sa pamilya ko. Ang boyfriend ko, may relasyon sa kapatid kong bading? Tama na to! At ang pamilya ni Reese, sa pagkawala niya, natutunan nilang magiging responsable. Kaya pala tayo ni Riz. Kaya rin natin kahit wala siya. Tama. Oras na para tumayo sa sariling paa. At iyon nga mga tagapakinig, sa kwento ng pagkakaibigan, sakripisyo at pagpagod, natutunan natin na minsan kailangan nating harapin ang hirap para matutunang mahalin ang sarili. Hanggang sa susunod, ito ang iyong DJ Nicolene na nagpapaalala sa buhay apat dapat. Pero, dapat din ang pangharap mo sa sarili ay ang ikabubuti sa iyo.